May mga nagko-comment po sa aking videos na hindi na daw po kailangan itong mga tools na to. Pangdagdag gastos lang daw po ito. Pero ang masasabi ko po ay hindi lang po ito accessory, kundi for safety na rin po ito. Ito po ay napakahalaga lalo na sa mga large setup. Sa mga maliliit na setup, okay lang po siguro na wala yung mga ganito. Pero sa mga medium setup po katulad nitong sa akin, ay napakahalaga po nito para sa safety. Dahil po kapag malalaki na yung wire at saka yung mga terminal lugs, ay hindi na po yung kaya ng mga plies at yung kung ano mang ginagamit nyo. Kasi yung kapatid ko, yung small setup niya, wala rin siyang mga gamit. So malayo siya sa akin kaya hindi siya makapanghiram. Ginamit lang niya ay plies, minsan martilyo daw, para maipit yung wire ng terminal lug. Napakahalaga po nito sa mga malalaking setup. Medium hanggang large setup ay malaking bagay po ito. Dahil ang isa po sa pinakamalimit na magkaroon ng sanhi ng sunog ay sa mga terminal lugs kapag maluwag yung pagkakakrimp. Lalo na din at dito sa mga circuit breaker. Kapag po may lost connection, halimbawa ito yung wire, halimbawa po ay maluwag yung pagkakakabit nyo, hindi nyo na-screw to ng maigi, hindi nyo naipit ng maayos at medyo gumagalaw siya, diyan na po magkakaroon ng sparks at katagalan po ay pwedeng masunog yung ating circuit breaker. Ako po ay hindi nagbebenta at hindi rin po ako professional. Ang sinishare ko lamang po sa inyo ay yung aking setup na sarili at yung experience ko dito kung paano ko siya binuo, kung ano yung na-experience ko, kung ano yung pro, kung ano yung cons, kung ano man po yung all about doon sa aking setup. At ang isa ko pong isi-share sa inyo na naranasan ko doon sa mga small setups ko nung una, pinapatay ko po lagi ang breaker. So sa na-experience ko po katulad nito, ito po ay pinalitan ko kasi muntik na siyang masunog. Hindi lang po makikita masyado pero yan po ay may konting sunog dahil po luwag yung pagkaka-tornilyo ko dun sa wire. At naalaman ko po kung bakit siya lumuluwag dahil po ginagawa ko siyang switch noon. Ayan. Isa po ito sa experience ko, wag na wag nyo pong gagawing switch itong inyong breaker. Ang purpose po nito ay magprotekta ng ating wire na bago masunog yung wire ay magtitrip yung ating breaker. So ang ginagawa ko dati kapag gabi pinapatay ko yung panel, yung breaker ng solar panel. At ang kinahahantungan po nun, kada patay buhay natin ay magluluwag yung mga tornilyo niya, luluwag yung wire sa loob. So doon po magkakaroon ng spark at pwede pong masunog yung ating breaker hanggang sa masunog na din yung ating wire. Yun po ay isa sa naranasan ko at napatunayan ko. So wag niyo pong gagawing switch ang circuit breaker, hindi po ito switch. At para po sa mga nagdi-DIY, ang tip ko lang po ay pare-parehas naman tayong sumisilip dito araw-araw, halos titigan na nga natin hanggang sa matunaw yung ating setup na binuo. Palagi niyo pong bisitahin itong part na ito ng inyong circuit breaker. Lagi niyo pong higpitan yan dahil once na yan ay lumuwag, dire-diretso na yan hanggang sa mag-loose connect yan at mag-spark at pwede pong masunog. So balik po tayo dito sa mga tools na ito. Napakahalaga po nito. Lahat po ng mga tools na ito ay ilalagay ko dyan sa comment section yung link kung saan nyo mabibili. Ito po ay hindi ko rin binili ng biglaan. Ito din po ang pagbili ko nito. At minsan nga po ay pay later pa. Gaya nito 200 pesos lang naman ito. Hindi ko na ito pinay later. Pero itong mga ganito, nasa 1,000 yata ito. 6 months to pay. Kapag may nag-offer po sa Shopee halimbawa, na Shopee Pay Later at may 0%, yun i-grab nyo ng i-grab. Malaking bagay po ang makaipon kayo ng sarili nyong mga tools. For safety po natin ito. At ang isa po sa pinakamahalaga na tools na dapat meron po kayo ay itong digital multi-tester. Kahit po hindi digital kung marunong kayo dun sa analog. Pero mas maganda na po ito para halimbawa po ay nagsukat kayo ng baterya, automatic na pong mag-register dito kung ilan yung voltahe ng battery nyo. So unlike dun sa analog, may ganun pa. So masanay ako dito. Yung mga batikan na electrician dyan at saka mga technician siguradong sanay sa analog. Pero kami pong mga baguhan, kumbaga ay mas bata, yung mga maiedad na kasi yung gamit nila dati. So tayo mga beginners sa electronics ay ganito yung gamit. Ako, hindi ko alam sa inyo. Basta ako masanay po ako dito kasi hindi ko na inabot yung analog talaga. So ito po yung katuwang ko mula umpisa, itong aking digital multi-tester nito. Ilalagay ko po dyan sa comment section yung link. So ito po ay nasa 700 pesos yung bili ko dati. Hindi ko lang po alam kung magkano na yung presyo ngayon. Ito po ay siguradong fix yung pagkakakapit ng terminal lug dun sa ating wire. Ito naman po ay wire stripper. Ayan, automatic na yan na magbabalat ng wire. Hindi na po kailangan i-cutter dati kasi cutter lang yung gamit ko para splice. Tapos ganito. Ayan, pang ferrule. Hindi ko alam kung ano bang pronunciation yun. Basta ferrule ang tawag ko.
Ito yung bala niya. Ang purpose po nito ay pakikita ko sa inyo. Napakahalaga din po nito kasi dito po sa ating circuit breaker ay dumudulas yung wire kapag walang balot ng ferrule. For example po ay ito po ang kahalagahan ng wire stripper. Susuot mo lang yan dyan, automatic na niyang babalatan. Ayun. One click lang ay nabalatan na kagad niya yung ating wire. So maganda po ito. Pag bumili po kayo nito, hindi ko alam kung kasama ba to o magkaiba yung presyo niya. Ayan, marami na po kayong option dyan. Ayan yung mga sizes. Ito, try natin lagyan nitong ating wire. Ayan. Tapos, gamitan po natin ito. Nakalimutan ko po ang tawag dito pero ilalagay ko dyan sa comment section yung link. Ayan, parang crimp din yung pwede kong gamitin na word dito. Ayun. Napakadali pong gamitin. Tapos, yan po ay mahigpit na. Magkakaroon po yun ng giting-giting. At ang purpose po niyan ay hindi dudulas yung wire dito sa ating circuit breaker. Kasi ang circuit breaker po, itong butas na ito ay may giting-giting din. So, isa yun sa nakikita kong purpose niya. Hindi siya dudulas. So, para sa akin palagay po, itong mga ganito, ito yung mga optional. Pero yung mga ganito ay malaking pakinabang po, lalo na sa ating safety. So, sa ilang taon po ng pag-DIY ko ay nakaipon na po ako ng maraming gamit. Hindi ko na po maisa-isa sa video na ito. At ilalagay ko na lang po dyan sa comment section yung link. Meron din po kasi akong pang-crimp ng MC4 connector. Yun po ay pangdugsong ng wire ng solar panel. So marami pa po akong tools. Ilalagay ko na lang dyan. At yun lamang po ang nakayanan ko na video ngayong araw na ito. At kung may natutunan man po kayo, kahit konti dito sa video ko na ito ay pwede po bang pakishare para malaman din po ng iba. Maraming salamat po.